Meron bang basihan at dapat ba o hindi na patulan ng Office of the Ombudsman ang mga di umano'y sinumpaang salaysay o reklamo ng mga nagpakilalang dating sundalo na dinala ni Attorney Baligot ang reklamo sa Office of the Ombudsman. Kaya ako po tinatanong niya kung papatulan at kung pinapaniwalaan. Kasi po, nagkaroon na po ng maraming pagkakaiba at pagkakamali sa mga statement. Doon lang po sa sinabi nilang mayroong $2 million na napunta raw sa ICC. Nung press conference, sinabi nila yon. Nung lumabas yung balita, idininay na. Wala daw sinabi na mayroong $2 million na napunta sa ICC. Doon pa lang, sabit na. Yung pangalawa na sinabi ni Atty. Baligot na nag-deliver daw ng mali-malitang pera sa bahay ni Pangulong Marcos sa Paway, Ilocos Norte. Jesus Merosep, wala namang bahay si Pangulong Marcos dun sa Paway. Ang bahay ng Pangulo nasa Lawag, Ilocos Sur. Tama ba? Ilocos Sur o Ilocos. Basta nasa Ilocos pa rin, pero nasa Lawag. Ibang bayan yun. Di ba sinabi ko nga doon sa aking isang topic doon sa Facebook natin? Nakarating na ako dyan kaya alam ko. Yung Paway, nandun yung Malacanang North. Tapos mayroong artificial na tubig doon. Maganda yun, malaki yun. Nakarating ko yun eh. Ang tagal ng biyahe namin mula Lawag papunta doon sa parang more or less 45 minutes o isang oras pa yung biyahe. Papunta ron sa Paway, galing ng Lawag. Walang bahay doon si Pangulong Marcos. Tapos sasabihin ni Atty. Baligot, nag-deliver doon ng pera. Ay ngayon lumabas. Base doon sa sinasabi ng mga taga Ilocos. Ay ang may bahay pala sa Paway ay si Atty. Carpio, yung asawa ni Vice President. Naloko na. Baka doon dinala ang maleta. Natawa naman ako doon. Sabi po ng mga Ilocano, si Atty. Carpio, asawa ni Vice President Sara, ang mayroong bahay sa Paway. Si Pangulong Marcos walang bahay sa Paway. Ang bahay ni Pangulong Marcos nasa Lawag City. O paano papatuloy niya? Sinumpaang salaysay na yan. Naloko na, Atty. Baligot, ano ba itong pinagagagawa mo? Ito pa yung isa. Sinabi nyo, na nag-meeting yung ICC representatives at saka Justice Secretary noon, Boying Rimulya, o dating Congressman Boying Rimulya, ngayon Ombudsman, doon sa bahay niya. Di ba nakalagay doon? Sa bahay daw ni Boying Rimulya nag-meeting. Pagkatapos nagpunta ka ngayon sa Ombudsman, pinaiimbestigahan mo yung bahay ni Rimulya o yung si Rimulya, pinaiimbestigahan mo yung sarili niya, pinaiimbestigahan mo base doon sa sinumpaang salaysay. Ano yun? Paano iimbestigahan ng Ombudsman yung kanyang sarili? Inakusahan yung nakipagkita, mayroong perang, pinamudmud doon kay Dilima daw kung sino-sino, pati yung nananahimik na retired General, National Security Advisor, Ed Año, na dating Duterte boys. Matagal na DILG Secretary yan ni Duterte. Pero kinuha ng Pangulong Marcos dahil pinagkatiwalaan, National Security Advisor. Binanggit din yun, binigyan din ng maleta. Di ba? Paano paniniwalaan yan? Anong kinalaman ni Anyo? Sa politika, National Security Advisor yun. Hindi nakikialam sa politika, monitoring lang yan. Ang concern ng National Security Advisor ay yung pangkalahatan na security ng bansa, yung internal, external security ng bansa, yan ang trabaho ng National Security Council, Office of the President yan. Tapos isinama nyo na binigyan din ng maleta. Grabe naman. Kasi nagpapapaniwala kayo doon sa wanted, pugante, walang balls na bumalik ng Pilipinas na si Saldico. Kasi siya yung marami ang problema, may kaso at may warrant of arrest. Kung totoo kanya sinasabing wala siyang kinalaman at marami siyang alam, di bumalik siya rito.
at kanyang panindigan. Eh hindi. Nasa labas, nagtatago. Kaya yung malitang yan galing sa kanya. Baka yung mga sundalong niya na inutusang bumili sa Divisoria para mura lang. Kasi kung sa mall ka bibili, mahal pa yan. Kasi sa Divisoria, mura lang ang maleta. Kaya yung maleta, wala na yan. Hindi nga natin alam kung ano ang laman niya, kung saan nakarating eh. Sabi nga ni Tito Soto, ang kaya daw siya kinakabahan ngayon, baka daw hanapin sa kanya ni Helen Gamboa, yung kanyang asawa, kung nasaan yung 5 maleta. Kasi sinabi niyo, yung Senate President, binigyan niyo ng 5 maleta. Eh samantalang, kauupo lang niya senador kasama ni Ping Lacson. Noon lang Mayo, nag-eleksyon, ng nakaraang taon. Tapos sasabit niyo doon sa korupsyon. Di ba? Paano papatulan yan? Kaya nga tinatanong ko, karapat dapat bang patulan ang sinumpaang salaysay ng mga nagpakilalang sundalo na dala-dala ni Baligo doon mismo sa Office of the Ombudsman? Na pati yung Ombudsman ay gustong paimbestigahan ay siya yung at pinagbintangan nag-meeting sa bahay, siya rin yung iimbestigahan. Parang sampurado at lugaw na pinaghalo. Di ba? Ang gulo. Parang chapsoy na hinaluan mo ng kalabasa na hilaw. Di ba? Nakakatawa lang eh. Pero ganun pa man, yan ay parte ng kalayaan. Ang magparatang, magbintang, mag-akusa, 2-5 sa Pilipinas. Pero tandaan nyo, ang pagpapatunay, napakahirap. Para kang dadaan sa butas ng karayom, madilim pa yan sa sabaw ng pusit. Lalo na maleta. Tapos Saldico ang pinanggalingan ng istorya. At di umano'y tauhan din ni Saldico. Nako, magpapabalik-balintong kayo kahit kayo maglupasay. Mahirap patunayan yan. Mahirap patunayan. Sa totoo lang. Ako, ang tagal kong police reporter, tagal kong NBI reporter, ang tagal kong investigative reporter. Yan ang pinakamahirap. Pati mga investigador, hirap sa ganyan. Napakahirap kung patunayan yung mga ganyan. Kasi magkakakulay politika. Pangalawa, yung pera saan galing? Walang bangko na magwi-withdraw ng bilyon-bilyong piso. Walang bangko na pwedeng mong limasan ng bilyon-bilyong pera ng bayan para ipamigay. Hindi na kayo na-checkpoint. Tapos ngayon, sinakay daw sa chopper. Kayo pa chopper yun? Baka kay Saldico. Di ba? Sipin mo, may dinala daw umano sa Ilocos, may dinala sa Makati, kung saan yung dinala yung pera eh, yung maleta. Ha? Eh alam mo yung maleta, kahit dali mo sa husgado yan, kung wala namang laman, garbage siya. Di ba? Kasi ang paghahanap ng pagpapatunay dyan, saan galing ang pera? Sinong bumili ng maleta? Sinong naglagay ng maleta? Saan dinala ang maleta? Sinong tumanggap ng laman ng maleta? Ganyan po ang pagtatanong dyan, investigasyon. Pero hindi pwedeng isang tao lang. Kailangan mayroon pang testigo na kung testigo na kasama siya sa pagbili ng maleta, kasama siya sa pagbubukas ng maleta, kasama siya sa paglagay ng pera, kasama sa pag-deliver, kasama sa pagbubukas ng pera, ng maleta, ibigay ang pera. Mayroon pa yang dapat testigo na kung sinong tumanggap. Hindi pwedeng isang tao lang ang magsasabi noon. Ganyan pong katindi ang paghahanap ng ebidensya at pagpapatunay sa ebidensya. Pinanggalingan ko po yan sa pag-iimbestiga noong araw. Good luck sa inyo. Please like and share.